Sa kwentong ito, makikilala natin si Teacher Nida, isang single parent na nahaharap sa nakakakilabot na sunog na may itim na usok sa kanilang barangay. Ang usok na ito ay tila may dalang sumpa na nagiging sanhi ng pagkasunog ng mga tao buwan-buwan. Sa kabila ng takot at panganib, kailangan niyang protektahan ang kanyang anak mula sa misteryosong nilalang na nag-aalok ng madilim na kasunduan. Paano haharapin ni Teacher Nida ang mga pagsubok na ito? At ano ang magiging kapalaran nila sa dulo ng kwento? Alamin natin sa nakakakilabot na kwento ng sunog at kaligtasan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Nida, dating guro sa isang maliit na barangay. Sa ngayon, ayaw ko na lang sabihin kung saan. Basta ang mahalaga, safe na kami ng anak ko. Oo, ako po ay isang single parent. Wala na yung tatay ng anak ko, kaya kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay. Nung nangyari ito, ay nasa grade 3 na yung anak ko. Ako naman ay nagtuturo sa grade 6, malapit lang yung school namin sa bahay. Kaya kapag recess ay nakakapagpahinga pa kami sa bahay. Isang araw, habang pauwi kami para mag-recess, ay napansin ko na may sunog sa kalapit na barangay. Hindi naman ako nag-alala kasi malayo naman yung sunog. Pero nung pauwi na kami, ay napansin ko na lumalawak yung sunog. Tapos yung usok niya ay kulay itim na. Doon na ako kinabahan kasi may alam ako tungkol sa mga sunog na may itim na usok. Kapag daw may itim na usok ang sunog ay may taong nasusunog sa loob. Kaya nagmamadali kami ng anak ko na umuwi. Kinabukasan ay nalaman ko na ilang bahay daw ang nasunog sa kalapit na barangay. Tapos may 3 tao ang nasunog sa loob ng mga bahay nila. Kaya pala itim yung usok. Lumipas pa ang ilang araw at may nakita na naman akong itim na usok sa kalapit na barangay. Sunog na naman. Nagtaka ako kasi parang kakaiba na yung sunog na yon. Hindi ba dapat ay nag-iingat na yung mga tao pagkatapos ng naunang sunog? Tapos may nasunog na naman na tao. Hindi ko na lang pinansin pero sumunod na buwan ay may itim na usok na naman. Doon na ako nag-alala kasi parang hindi na normal yung mga sunog. Parang may nangyayaring hindi maganda sa kalapit na barangay. Kaya kinausap ko yung kapitan namin. Sabi ko, ay dapat mag-ingat yung mga tao sa barangay namin. Kasi baka yung sunog ay kumalat sa barangay namin. Natawa pa nga yung kapitan kasi ang layo daw ng barangay namin sa barangay na nasusunugan. Paano raw makakarating sa amin yung sunog? Sabi ko na lang ay mag-iingat na lang sila. Ilang buwan pa ang lumipas at halos buwan-buwan ay may sunog sa kalapit na barangay. Lagi rin may nasusunog na tao hanggang sa isang araw ay naglalakad ako pa uwi galing sa school. Mag-isa lang ako noon kasi may practice pa yung anak ko para sa isang event. Bigla na lang akong nakaramdam ng init. Napalingon ako sa likod at nakita ko na may itim na usok na naman sa kalapit na barangay. Doon ko napansin na parang papalapit sa akin yung usok. Nagtaka ako kasi malayo naman yung sunog. Pero bakit papalapit sa akin yung usok? Tumakbo ako pa uwi pero parang hinahabol talaga ako ng usok. Hanggang sa nakarating ako sa bahay at doon ko na lang napansin na nasa loob na ako ng itim na usok. Hindi ako makakita, hindi ako makahinga. Tapos may narinig akong boses na nagsabi na 3 kaluluwa para sa kaligtasan ng iyong anak. Biglang lumamig ang paligid, nawala yung usok at nakita ko na naman yung bahay namin. Nanginginig ako sa takot noon, parang may malamig na kamay na nakahawak sa puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko, pero alam kong may nilalang na nakikipagdeal sa akin. Parang may boses sa loob ng utak ko na nagsasabing pumayag na ako. Pero alam kong hindi ko kayang gawin iyon. Alam kong kailangan kong lumaban kahit na ang kalaban ko ay hindi ko nakikita. Ano ang ibig sabihin noon? Kailangan ba akong pumatay ng 3 tao para sa kaligtasan ng anak ko?
hindi ako pumayag. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag sa deal na yon. Hahanap ako ng ibang paraan para maprotektahan yung anak ko. Kinuwento ko sa kapitan yung nangyari, pero tinawanan niya lang ako. Sabi niya ay nag-iilusyon lang daw ako. Pero may isa akong kaibigan na naniwala sa akin. Si Tita Minda, siya yung nanay ng best friend ng anak ko. Sabi niya ay may kilala daw siyang pwedeng makatulong sa amin. Yung kapatid daw ng asawa niya ay isang pare. May hawak daw itong krus na makakapagtaboy ng kahit anong demonyo. Kailangan lang daw namin na ipahawak sa pare yung demonyo at kusa itong susunugin ng krus, kaya lang ay nasa Maynila pa yung pare. Kapag daw bumisita ito sa kanila ay ipapakilala niya sa akin. Lumipas ang ilang buwan at wala pa rin yung pare. Nainip na ako kasi buwan-buwan ay may itim na usok, buwan-buwan ay may nasusunugan na tao. Tapos napansin ko na palapit ng palapit sa barangay namin yung mga nasusunugan. Hanggang sa isang araw ay nakita ko yung itim na usok na nagmumula sa bahay ng kapitan. Doon ko na-realize na yung nilalang ay hindi titigil hanggat hindi ako nakikipag-deal sa kanya. Kaya lang ay hindi ako papayag. Naisip ko na baka may krus sa bahay nila Tita Minda na pwede kong gamitin laban sa nilalang. Kaya nung wala silang tao sa bahay, ay pinasok ko yung bahay nila. Nakita ko yung krus na nakasabit sa dingding. Kinuha ko yon, pero walang nangyari. Hindi nagbago yung krus. Ibig sabihin ay hindi yon yung krus na sinasabi ni Tita Minda. Bigla akong nakarinig ng boses na nagsabi na, isa na lang. Paglingon ko ay nakita ko yung nilalang na may itim na balat at pulang mata. Natauhan ako at doon ko na-realize na ako mismo ang pumatay sa mga nasunugan. Ginawa ko yon sa ilalim ng impluensya ng nilalang. Kaya pala buwan-buwan ay nawawala ako sa sarili. Kaya pala hindi ko maalala kung ano ang ginagawa ko. Dahil sa nilalang na yon, tumakbo ako palabas ng bahay nila Tita Minda, tapos ay nakita ko sila na naglalakad pa uwi. Niyakap ko si Tita Minda at humingi ako ng tawad. Pero bigla na naman akong nawalan ng kontrol sa sarili. Pagmulat ko ay nasa bahay na naman ako. Tapos ay may itim na usok na naman sa paligid. Nakita ko yung nilalang na nakangiti sa akin. Nagsalita ito at sinabi na isa na lang. Doon ko na-realize na nasunog ko si Tita Minda. Tumakbo ako palabas at nakita ko yung itim na usok na nagmumula sa bahay nila. Nagtago ako sa bahay ng ilang araw. Hindi ko na pinapasok sa school yung anak ko. Sa halip magkasama kaming nagdasal at nagplano kung paano namin haharapin ang mga susunod na araw. Sa mga oras ng takot, siya ang naging lakas ko. Nakita ko sa mga mata niya ang tapang na hindi ko inaasahan sa isang bata. At iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban. Hanggang sa isang araw ay bumisita sa amin yung pare. May dalang krus. Sabi niya ay nalaman daw niya ang nangyari kay Tita Minda. Kaya nagmadali siyang pumunta sa amin. Doon ko nalaman na may kapatid pala si Tita Minda na pare. Hindi niya lang nabanggit sa akin. Doon ko rin nalaman na yung pare na hinihintay namin ay yung pare rin na nasa harapan ko. Niyaya ko siya sa bahay at doon ko hinawakan yung krus na dala niya. Nagsimula itong magliwanag, tapos nagsunog yung mga kamay ko, pero tiniis ko yon. Nung binitawan ko yung krus, ay wala na yung liwanag. Sabi nung pare, ay may demonyo daw na nakadikit sa akin, kaya nagliwanag yung krus. Kailangan daw naming hanapin yung demonyo at ipahawak sa kanya yung krus. Sabi ko sa kanya, ay hindi na namin kailangan hanapin dahil darating din yon. Sabi ko ay maghintay lang kami at darating din yung itim na usok. Ilang oras din kaming naghintay hanggang sa nakita ko na naman yung itim na usok na papalapit sa bahay namin. Sabi ko sa pare ay hawakan niya yung krus. Ako na ang bahala sa demonyo. Lumabas ako at sinalubong yung itim na usok. Nakita ko yung demonyo na nakatayo sa gitna ng usok.
Tumakbo ako papunta sa kanya at hinawakan ko siya. Napasigaw siya at doon ko nakita na yung pari ay hawak na yung krus. Nagsimulang magliyab yung demonyo at naramdaman ko na parang apoy ang kumakahalat sa balat ko. Pero tiniis ko yon dahil alam kong ito na ang huling pagkakataon ko para iligtas ang anak ko. Sa bawat sigaw ng demonyo, naramdaman ko ang bigat ng mga kaluluwang kinuha niya. Pero sa huli, sa kabila ng sakit, naglaho siya at sa pag-alis niya, naramdaman ko ang kalayaan na matagal ko nang hinahanap. Pagkatapos noon ay hindi na nagkaroon ng sunog sa barangay namin. Pero dahil sa takot ko na baka may mangyari pa sa anak ko, ay nagdesisyon kami na lumipat na lang ng tirahan. Sa ngayon, ay maayos na ang buhay namin. Naging guro ako sa ibang lugar at nakapagtapos na rin ng pag-aaral ang anak ko. Pero kahit maayos na ang lahat, may takot pa rin sa puso ko. Natutunan ko na hindi ko kayang mag-isa, pero natutunan ko rin na hindi ko kayang ipagsapalaran ang buhay ng iba. Sa kabila ng lahat, natutunan ko na ang pagmamahal ko sa anak ko ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang kahit anong panganib. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy kong binabantayan ng kalangitan, nagdarasal na sana'y hindi na muling bumalik ang itim na usok. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang pagmamahal ng isang magulang ay kayang talunin ang kahit na anong dilim. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, ingat sa mga usok na hindi mo nakikita.